Yes, Lord, yes. Gusto mo, Lord, lapitan ko ng alawan. Okay? Kasi beneficial sa atin eh. Pero kung isang bagay ay hindi beneficial po sa atin, dito po, mga kapatid, pumapasok ang pagsubok ng Diyos sa atin. Halimbawa, kasi normally po, kailangan malaman po natin that when God would tell us to do something, normally it is really beyond our power to do unless that the grace of God will move upon our lives. Halimbawa po, yung kay Abraham, when God told him to bring your son and your only beloved son. Okay, ito lang kinilala, ano? Yung isa, yung panganay hindi kinilala. Your son and your only son. Okay. Yung what is of the flesh, hindi kinilala. Only what of the Spirit. The Son of the Spirit. Amen. Son of promise. So sabi ng Panginoon sa kanya, bring him to Mount Moriah. Bring him there and offer it to me. It means that Isaac would be sacrificed before the Lord, before the altar of the Lord. And when we talk about sacrifice, we know kailangan siyang mamatay. Do you think it was easy for Abraham? Of course, it was not easy for Abraham. Bakit po? Lalo na isa lang naman ang anak mo. Kung 12 siguro, pwede ka pa makapag-isip-isip. Total doon eh, may 11 pa eh. Pero kung nag-iisa lang, pinaghirapan pa ng todo. Ay, sobrang paghihirap dito ni Abraham pag nakita kayo sa langit, tanungin mo siya. Totoo yung sinasabi ko, pinaghirapan niya ito ng todo. Bakit po? Abay ng mga anak siya rito, 100 years old na siya. Ha? Ibig sabihin, grabe ang paghihirap ng kalooban niya rito. Amen. Gumawa pa nga sila ng remedyo eh. Di ba? Itong si Sarah ay masyadong nagmamadali. Kasi nakausapin siya man ng Panginoon ay Abraham was around 70. No, Abraham was around 80 years old. He was roaming already at the place wherein God has told him to go. And God spoke to him at the age of 75 when God told him, leave your country and your countrymen. Okay? And then around 5 years after that, when he was already in the place where God has told him to go, then God spoke to him. Sabi ng Panginoon sa kanya ay hindi ang anak ni Eliezer ang iyong magiging tagapagmana mo, kundi one that would come from your flesh. Okay? He was 80 years old. Pero, 5 years ang lumipas, wala pa rin silang anak. 85 na siya. Si Sarah, doon namimilig doon na. Kaya gumawa ng remedyo itong si Sarah. Mag-ingat kayo sa remedyo. Tayo mga Pilipino, mahusay tayo mag-remedyo. Alam mo ba, sabi ni Sarah sa kanya, ang tagal naman ang pinangako ng Diyos sa atin. Siguro gagawin na lang natin. Gumawa tayo ng remedyo. Sabi niya, si Hagar, bata pa yung aking tulong. Sabi niya, pwede ka naman magkaanak sa kanya. Sabi ni Abraham, kailan? Okay talaga ito si Abraham. Walang resistance. Amen. Siguro sinabi niya, gusto mo eh. Ngayon na. Loko rin itong si Abraham na ito. Ang nakita natin sa langit, sabi, kung talaga, booking ka, booking. May ginawa ka, wala kang resistance, okay ka. So anyway, for sure, alam po natin, may nangyari, pinanganak si Ismael. Okay. Pinanganak si Ismael, nang si Abraham was 86 years old. So 14 years after dumating itong si Isaac. When Abraham was 100 years old already. Now, after 13 years, kausapin siya ng Panginoon, I want you to sacrifice your son to me. Wow, this is something. Amen. Ang Diyos, pag panahon na, para iti-test yung obedience mo, normally, tandaan niyo po ito,
I-test yung obedience mo sa area na kung saan hirap ang kalooban mo. At tumahimik ang lahat. Nakiramdam at natakot. Pero totoo yun, sapagkat po, kung madali naman ang pinapagawa sa inyo, that is not testing. Why? Because you like it. Amen. Amen. Pero kung isang bagay ipapagawa sa iyo, isang bagay na kung saan ay, sabi pa ng Bisaya, ay pag sinunod mo ka, agunto ka. Yung hirap ang kalooban mo. Ha? Grabe ang resistance mo. Grabe ang hirap ng damdamin mo. Pero iyon ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, gusto ko lang malaman mo na pag may pinapagawa sa iyo ang Diyos at alam mo, ito na ang sinasabi ni Brother Ronnie. Pag Bisaya rin ito kasi dumating sa amin. Na pag may testing sa atin, ang testing na ito ay normally napakahirap na bagay na ito. Yung something very important to you. Something that matters much to you. Ganon kasi po ang Panginoon eh. Basta huwag ka lang kabahan dyan habang ikaw ay nakikinig. Amen ba? Sapat naman ang grace ng Panginoon. Hallelujah. Amen. So, mga kapatid, si Abraham, dinaanan niya ito. Okay. But look at this. Nang sumunod si Abraham, nang itaas niya na yung kanyang patalim at itatarak na sa puso ni Isaac. Sabi ng Panginoon, Abraham, sabi niya, Lord, here I am. Stop it. Now I know that in blessing, I will bless thee. Hallelujah. Amen. Now I know. Hallelujah. Ibig sabihin, God wants to bless his life. An abundant blessing. Hallelujah. But God was waiting for Abraham to obey God. So if there's a test in you in this area, I tell you, God is up for something. Amen po ba? God is doing something and God wants to see if you obey. And if you obey, I tell you, God would say, therefore, God has highly exalted him and given him the name that is above every name. Hallelujah. Amen. Inaantay lang ng Diyos ang pagsunod po natin. Huwag kang mag-alala. Pag sinabi ng Panginoon, hindi yan sa kapahamakan mo, may gagawin ng Diyos sa buhay. May pinapaman sa mga sa buhay. God is doing something. Hallelujah. Amen. Kung minsan kasi tinitingnan natin ang mga trials, ang mga testing sa dumarating sa atin, ang focus natin ay nandoon. Huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka sa plano ng Diyos. Amen po. I tell you, the greater is the testing, the greater is the blessing. Hallelujah. May gagawin ng Diyos sa buhay niya. Hindi ka pipigilan ng kamay ng Diyos. Inaantay niya lamang na ikaw at ako ay sumunod lang sa kanyang kalooban. Kasi po gusto ng Diyos to bless us. Pero ang blessing na ito ay, it's not free, you know. Amen. Babayaran mo ngayon ang luha mo. Ay, Lord, bakit ko naman ganyan? Anyway po, ang Panginoon ay wala naman sa plano na talagang masama po sa atin. Tandaan po natin yan lagi. Kung mayroon man siyang ginagawa at pinapagawa sa iyo, sumunod ka lang. Kami, ang gagawin mo dyan ay train yourself to obey God. Amen. Ngayon pa lamang, train yourself to obey Him even in small things. Kasi if you cannot obey God in small things, how can you obey God in big things? Amen. Train yourself. Kami po, tinitraining namin, kaming pamilya, kaming mag-asawa, ay tinitraining namin ang aming mga sarili na sundin ng Panginoon maging sa mga maliliit na mga bagay. Normally, kung sensitive ka lang po sa puso mo, may gagawin kasi ang Panginoon. From time to time, mangungusap siya sa iyo at may sasabihin siya sa iyo. Kaya po, train your spiritual ears. Amen. Because how could you obey God when you don't hear anything from God? Amen.